Pinatalsik bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano at pinalitan ni Senator Sherwin Gatchalian. Paano ito nangyari? Yun ang pag-uusapan natin dito sa first video ng Pinoy Political Circus kung saan nagtatumbling ang mga politiko. Bago ko ibigay sa inyo yung sagot, pag-usapan muna natin kung paano gumagana yung Senado ng Pilipinas para mas madaling maintindihan kung bakit ganito yung nangyari. So ang Pilipinas ay may 24 na senador. And dun sa 24 na senador na yon, merong tinatawag na majority at minority. So simple lang naman ang ibig sabihin nun. Ang majority ay yung nakakaraming mga senador at yung minority ay yung mas konting mga senador. And by mas nakakarami at mas konti, ang ibig kong sabihin doon ay yung nagkakampihan sila. Okay? So dito sa Senado natin ngayon, mapapansin nyo na may kampihan itong mga senador na pro Duterte. Okay? So nandito sila Senator Marcoleta, Senator Bato, Senator Jinggoy, Senator Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, 'di ba? Loren Legarda. So nandito sila sa isang side na to, Senator Padilla. Ngayon, yung kabilang side ay nandito sila Senator Kiko, Senator Gatchalian, yung Tulfo brothers, Senator Tulfo and Tulfo, okay? Senator Ontiveros. So may dalawang side. Yung side nila Senator Alan Peter Cayetano noon ang majority kasi sila ang nakakarami dahil noon ay ilan sila? 13 ba? 13 sila noon. Okay? So andyan si Senator Bato, andyan si Senator Jinggoy. Pero kasi ngayon, 'di ba? Kung maalala niyo, si Senator Bato ay nagtatago. 'Di ba? So kasalukuyang inaaresto siya at nagtatago siya. So hindi niya magawa yung trabaho niya. Tapos a few days ago, inaresto naman si Senator Jinggoy Estrada. So syempre hindi rin niya magawa yung trabaho niya. Kung maalala ninyo, trinay nila na na gumawa ng online, 'di ba? Na gusto nilang gawing online na pwedeng gawin ng senador yung trabaho niya para kahit na wala sila sa mismong building ng Senado, pwedeng umusad yung mga panukala ng majority ng Senado. Pero yun nga, 'di ba, nag-walk out yung kabila at dahil kailangan pagbotohan yung mga yan, so hindi nila nakuha yung enough na boto para umusad yung bagay. Ngayon, dito sa part na to, hindi ako sigurado kung kailangan palagi ng 2/3 vote para umusad ang mga bagay sa Senado. Ngayon, nagbaliktad na yung sitwasyon. Ang majority na ay yung side nila Senator Win Gatchalian at naging minority na ngayon yung side nila Senator Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi lumipat si Senator Chis Escudero mula sa side na to kay Alan Peter Cayetano at lumipat siya papunta sa side nila Senator Win Gatchalian. And dahil wala yung dalawang senador na nandito sa kabilang side, di ba? So, sila dati? Mas nakakarami sila dati. So, nawala yung dalawang senador, naging 11 itong side nila Senator Peter Cayetano at itong dati ng 11 na side nila Senator Win Gatchalian. So, 11-11 sila. 22 senators, 11-11. So, parang nagkakaroon ng tinatawag na gridlock. Okay? Walang magawa. Hindi makausad ang Senado kasi walang majority. Okay? So, pantay sila. Ngayong lumipat si Senator Chis Escudero mula dito papunta sa kabilang side. So, naging 12 na to at 10 lang yung kabilang side. May tinatawag na sila ang quorum. So, pag sinabing quorum, yun yung kalahati ng Senado plus 1 and above. Okay? So, kung 24 yung senador, ang kalahati ay 12 plus 1, 13, o pwede may 14, basta mas mataas, basta 13 and above, may tinatawag ng quorum. Pwede nang umusad ang Senado. Pero, dahil nga 22 lang ang senador, so ang kalahati ay 11 plus 1, so 12 and above yung nagiging quorum ng Senado. So kaya lumipat na si Senator Chis Escudero, nagkaroon sila ng botohan at syempre tinanggal na si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President at pumalit na itong si Senator Win Gatchalian. Pro temporate pa lang naman. So parang sinasabi nila na temporary or sa ngayon, okay? Sa ngayon, siya yung Senate President. Hindi natin alam kung maybe in the future papapalitan siya or kung siya na yung magi-stay. Pero sa ngayon, siya ang ating acting Senate President. Okay? So, tingnan natin na gusto kong pag-usapan natin kung ano yung reason ni Senator Chis Escudero at babasahin ko ito. Okay? So, meron siyang statement. Kinuha ko to sa Facebook page ng Philippine Star. Well, yung pinakabungad ng statement niya, sabi niya, the current impasse in the Senate is untenable and unacceptable. So, hindi daw katanggap-tanggap yung impasse. So, pag sinabing impasse, parang tabla.
Okay, wala silang magawa dahil tig 11 sila, impasse. Parang hindi kayo mananalo, hindi kami mananalo, wala. Parang yun lang, impasse, okay? Sabi niya, when the political divisions have become too extreme and obstruct our mandate, we must all have the courage to pause, gain perspective, reflect, consider, and realize that we should put the Senate as the institution that we serve above ourselves. Next naman. Grabe ah. So, kailangan daw magkaroon ng laktibay at lakas ng loob para unahin ang Senado dahil yun ang trabaho nila. Okay? This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty. So, sinasabi niya rito na, wow, grabe tungkol daw ito sa pagganap ng trabaho ng Senado. Okay? Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naaapektuhan na ay ang mismo kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Na totoo naman. Okay, dahil walang nangyayari sa Senado nang ganito sila. Parang hindi naman pwedeng ganyan, di ba? Parang binabayaran natin sila. Trabaho nila na gumawa ng mga batas at mga panukala para mag-improve yung buhay nating mga Pilipino, tapos wala silang gagawin, di ba? So tuloy natin, last paragraph, okay? Ito ang rason at dahilan ng aking pasya ngayong araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pag-unawa sa amin kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming mga tungkulin sa inyo at sa sambayanan. So yan, yun yung statement niya. So kaya daw siya lumipat dahil out of duty. At isa siyang tunay na bayani kung totoo 'yung sinasabi niya, okay. Ngayon, let's set the tone para sa channel na 'to. Kung nanonood kayo dati ng Tagalog documentary o kung pinapanood yung Tagalog documentary channel ko, so 'yun, pinag-aaralan ko talaga, pinaghahandaan ko 'yung script. Pero dito sa sa Pinoy Political Circus, palagay ko hindi ko na kailangan gumawa ng script o mag-research ng mas malalim kasi ang daming ganap. Hindi na natin alam parang hindi na natin alam kung ano nangyayari sa politika natin dito sa Pilipinas. Ang gulo-gulo. Parang hindi ako agree dun sa ginawa nila Senator Alan Peter Cayetano na pag-boycott sa Senado. Pwede na sabihing pinagtatanggol nila si Jinggoy, pinagtatanggol nila yung ganito, ganyan, whatever. Pero bandang huli kasi parang nagtatrabaho sila para sa atin Kailangan nilang gawin yung trabaho nila bilang mga senador. Hindi pwedeng gawin nila, itigil nila yung trabaho para sa kanilang mga political na interes o political alignment. Kailangan isipin nila tayong mga Pilipino. And kung ano man yung reason nitong paglipat ni Senator Chis Escudero, kung meron silang inoffer sa kanya o kung merong nakita siyang advantage, hindi na ako mag-speculate doon. Kung ano man yung opinion natin kay Senator Chis Escudero, siguro isang tabi muna natin and magpasalamat na lang tayo na lumipat siya para gumana yung Senado natin at para magkaroon tayo ng maayos na gumaganang gobyerno. So sabay-sabay nating panoorin itong political circus na to na tinatawag nating Philippine government, kung saan ko ano-ano yung nangyayari. So maraming salamat po. Anong opinion nyo? Ilagay nyo sa baba. And I'll see you next video. Panoorin niyo po yung Tagalog documentary kung doon international affairs tayo doon, saka mas researched 'yon, mas structured, may script. Hindi ganito na medyo light talk lang tayo. Okay? So maraming salamat po. Si Coach Joel po ito. Pinoy Political Circus. Welcome. Salamat sa panonood. See you next video. Bye.